Ngayon sila ang mortal na magkaaway at mukhang may sasabog na mga issues at controversies in the next days. Totoo ba? Kapag nangyari yon, malaking gulo na naman to. Isa sa na naman political arena. Ito na naman teleseryeng aabangan natin. Oo. At mukhang, magbabatuan ito ng mga dirty linens. Oh my gosh. Sana hindi matuloy. Kasi pag natuloy ito, for God is my witness. Darling, huwag mong gamitin ng Diyos. Ayusin mo muna yung baha doon sa inyo. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Pinakabago nating episode, kaya tara na! Pasok na kayo sa dati yung tambayan ng ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon, Talakayan at diskusyon. with my nanay na ang OOTD namin pareho ay maroon. Mga UP talaga para ma-aktivista at radikal, no? Laban, yun ang kulay nila. Shoutout sa mga taga-Maron Duque! Walay! Uy, nag-umpisa lang tayo. Kasama natin ang ating pinakamamahal, the political and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Salamat ang marami, anak ko mahal na Direct Chops Manansal. Of course, pangkoy na wale ang joke. Hindi pumasa sa music box. Yes! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sana'y samahan nyo kami hanggang matapos ang ating episode. This will be a fun episode. It is. At kaya i-ready nyo na ang inyong mga opinion dahil wala namang mga ling opinion. At wala din ba naman personalan ito. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Huwad o banal-banalan? Yes. Banal, o huwad? Hindi tuwad Huwad. Huwad. We're talking about our Senator Joey Villanueva. Si Joel. Alam mo si Joel. Alam mo, parang honestly, no offense meant sa si Joel, I can't feel him. Hindi ko siya maramdaman. I don't like him, pero I don't want to say, napaka-subjective niya. Subjective, baka sabihin niyo na, uy, personal, wala akong galit sa kanya. Ako, I used to like him na sa TESDA nung nag-umpisa pala, di pa siya medyo okay siya that time. Kinilala at nakilala ng bansang ito ang biglang TESDA na parang biglang naging DepEd siya na parang next na siya. Positive. Positive. Kaya naman binoto siya at minahal siya ng mga Pinoy. Si Senator Joel Villanueva ay magaling nung nag-uumpisa. Doon nagsisimula. Nag-uumpisa, tapos para talagang, may pinaglalaban. At para alam mo na naniniwala siya sa Panginoon at dahil meron siyang may kasalpantayanan siya, meron siyang pananampalataya na gano'n, maniniwala ka na sincere siya sa lahat ng mga sinasabi niya at lumalabas sa kanyang bibig. Mabuti na mention mo yan kasi ako talaga, I stand corrected because I never, I forgot, all of a sudden forgot that he was the TESDA man. The TESDA man. Sa TESDA, in fairness, medyo positive ang kanyang personality doon. Pero other than that, sabi ko sa kanya, as the years went by, nung pumasok na siya sa mainstream politics, naging senator na siya, para bang hindi ko siya talaga maramdaman yung sincerity. Kahit nasabihin natin na affiliated siya sa isang religious organization, yung Jesus is Lord, no? Siya naman ang father niya si Eddie Villanueva. Na tumakbo rin ng presidente. Na binoto ko. Na lot-lot. Tapos ay naging congressman na. Kumbaga, but still, no, sabi ko nga, since he's with the Senate, I expected more from him na hindi ko naramdaman as years went by. May mga controversies ang pinag-aano ngayon. Una, yung kanong birthday siya, 50 years na siya this year. So parang 50 years old. 50 years old, golden year na niya. So he deserved to celebrate. Yeah. Pero nung panahon na yon was August. At yung mga panahong kasagsagan ng bagyo, mga baha and all. At saka, di ba nalala mo kanyang party ay ginawa sa National Museum? Alam natin na National Museum ay very sensitive with these kinds of mga events, no? Kasi bawal to, siyempre may mga artworks doon, mga paintings, may mga at pa-catering siya or something sa gitnaan ng baha sa Bulacan na isa sa mga hardest hit ng nitong bagyo. At saka dami taga mga baha na lugar doon. Nasabi nga ng marami, ang kanyang mga, hindi naman bashers, no? Yung mga hindi asang-ayon sa kanyang pagpapaparty. Sabi na, sana tinutukan na lang niya,
iginugol na lang niya ang mga oras na yun sa pagtulong at pagdalaw sa mga nasalanta. Lalo na taga-Bulacan siya na eh. Taga-Bulacan siya. Oo. Yun At ang saka- number one na nahihit ng baha, madalas. At saka siya may pinakamalaking budget sa budget insertions ni Cheese Escudero. Sa 142 billion, he has 12 billion more. Naalala ko siya na parang last year yata ito, nag-speech siya, na parang nag-privilege speech siya. And parang telling the people na saan napupunta ang budget? Kasi sa sobrang bilyon yung mga budget na ito, lalo na yung mga kababayan ko sa Bulacan. It may not be verbatim pero mga kababayan ko sa Bulacan ang nahihit talaga at napaparusahan ng baha. Saan napupunta ang budget na ito? As ang flood control nga, kasi hindi mo taga makikita yung proyekto. Sa baba eh. Yes, so, sa baba siya. Ang nakita natin mga road infrastructures, tsaka siyempre mga bridges, no? Tsaka sasabing dredging na hindi naman talaga natin ma-account, di ba? So ngayon, ito naman si Joel Villanueva. Alam mo, may mga bagay kasi na, may bago siyang title. Ano? Boy Dila. Boy Dila. Siya si Boy Dila. Naalala mo nung panahon na nagdedebate dun sa floor, yung mga senador, di ba, ito tungkol sa impeachment, na nagsasalta si Risa Hontiveros. Tapos pinapipigil gustong pumasok ni Amy Marcos na para matigil yung yung kanyang pag-i-speech ni Risa. Siya nag-joke. Ano na? Oo. Masok ka na, mag-motion ka na. Yung ganun. Nag-viral yun. Oo, nag-viral yun. Tapos yung kay Robin, namunti pa sila magsuntukan. Parang ganun. Doon yata yung Boy Dila eh. Parang, alam mo, nakakaloka, naging katawa-tawa sa caricature. Na ang kanyang umpisa na ay pagiging, on the spirit of, yung paniniwala, diba, sa Panginoon, na biglang parang nagbabago, parang hindi na banal, parang huwad na yata. Pastor kasi siya, di ba, sa mata ng ibang tao, no? Pero ang totoo ang akala ng iba, para sa iba, banal siya. Siguro sa grupo nila, ilan sila sa grupo ng JIL. Pero para sa karamihan, isa siyang huwad na pastor. Pero ganun. Anyway, nothing personal, Senator Joel Villanueva. But masyado kang overreaching sa iyong role as a majority floor leader ngayon. Kung meron na namang isa na pinag-uusapan din with Senator Tito Soto. Yung tungkol sa Commission on Appointments. Kasi pinapanood ko lang yung kanilang debate, no, on the floor, no. Of course, no, spearheaded, of course, by no less but the Senate President, ang paborito ng bayan, Senator Cheese. Ham and cheese, Paborito ni Pangkoy. Paborito sandwich natin, ham and cheese. Ay, ito na nga, nagdidebate sila because itong Senator Joel Villanueva ay in-announce niya na kumbaga amongst the group, no, kumbaga parang pinapaboran lang niya lagi majority para makakuha ng maraming seats doon sa Commission on Appointments. Tapos ito nga, kinu-question nga ni Senator Tito Soto yung validity ng kanyang claim na ganito dapat kasi may Supreme Court ruling, may ganito, may ganyan, may mga fraction na hindi ko maintindihan. Kumbaga, napaka-simple kasi kino-complicate. Kumbaga kasi sabi nga ni Senator Mig Zubiri na nag-intervene, no? Ang sabi niya, ang isa kasing senator is equivalent to 0.5. Kumbaga, half of ang fraction yung 0.5. Kalahati. Kaya dapat may katapat ito doon sa majority para maging isang seat. Kumbaga. Kaya kapag halimbawa, nakakuha na kayo ng 10 seats dyan, tapos yung isa dito half dito. Kumbaga, mag-toss coin kayo kung sino ang gaganap o muna sa Commission of Appointments in the first 3 years or first 1.5 years. Tapos yung sunod naman, ikaw naman. Kasi kung halimbawa, nasama ka doon sa fraction. Ang gulo nga. Tapos pinipilit niya yon. Tapos sabi ni Senator Tito Soto, sabi niya kasi mali nga yung kanyang nagsasite pa si Joel Villanueva ng mga ganito versus Martinez versus ganito, yung tungkol sa mga decisions sa Supreme Court. Ang sabi, nakatikim siya kay Tito Soto. Sabi niya na, we can make this easier for you or else we can also make this difficult for you. Tapos mga sagot ni paring Joel, for God is my witness. Darling, huwag mong gamitin ng Diyos. Ayusin mo muna yung baha doon sa inyo. Diyos ko, ang pera na sa'yo na, sa inyo na, sa grupo nyo na. Ba't hindi nyo pa ayusin itong mga flood control nyo? Huwag puro gamit na lagi na, and God is my witness, God is my witness. Para ka rin sa Alan Peter Cayetano eh. Puro na lang mga Jeremiah, mga Proverbs sa bilang Bible. Kristiyano, I'm born again Christian, no? Parang never mong gagawin palagi yon just for you to prove your point. To prove at para paniwalaan ng mga tao na you're saying the truth. Yes. When otherwise naman
na sinasabi mo, because people believe that you're not telling the truth. Na all the more na parang hindi siya papaniwalaan dahil na parang ba't mo pagagamitin ang pangalan ng ating Panginoon? Kaya nga eh. Ang pangit. Alam mo, grabe ang tandem nila ni Chis Escudero ngayon. Kasi di ba, talagang nakabuntot siya kay Chis. Ay, Nakabuntot, nasanay siya. sila ng 3 taon na walang mga senador na lumalaban sa kanila. Ay, may Ping Lacson pa. Dati si Riza lang no? At saka si Coco Pimentel. Yes. Pero hindi lang kakayanan. Pero the Ping Lacson, Tito Soto, and the likes, my God, hindi sila obra. Kiko My God, Pangilinan, Kiko Pangilinan. Bam Aquino. The fact na si Senator Ping Lacson na hindi tumatanggap ng pork barrel yan. Alam And he niyo has naman yan. all the rights to Oo. say his piece. Saka sabi niya, Oo. pagka yan ang pinaka-guardian natin. Guardian natin dyan sa Senate. Hindi ka pwede. Kumbaga may Miriam Santiago tayo ulit ngayon na nabuhay. Di ba? Kaya Ping Lacson, Tito Soto, and everybody. Kaya hindi kayo pwede maghara-hara dyan. Ito si Boy Dila nga, si Joel Villanueva. Yun nga ang kanyang Waterloo ngayon, itong puwersa. Puwersa ng minority na hindi basta minority. Working minority. Na may sense at mas pakikinggan at pinapakinggan sa panahon ngayon. Kaya sana unti-unti na dating itama muna ngayon yung dati yung nakagawian. Yun lang naman sa akin. Alam mo, at saka nakakatawa siya, di ba? Siya ito nag-pronounce din sa Senate after nilatag ni President Marcos, di ba? Yung 15 contractors, the 15 highest Yan ba? contractors Isa pa, dito sa mga government contracts dito, especially sa flood control. Ang, di ba, sa kanya kagad nagsalita siya na wala raw mga senador, wala siyang mga kasama ng mga senador na nalilink or nauugnay sa mga contractors na ito. Lumabas kagad pala ng Senator Chis Escudero na tumanggap pala ng 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Patay. Taga-Sorsogon. Patay, di ba? Tumanggap ng 30 million na sinasabi na ang tinanggapan nagbigay naman ng kontrata sa kanya, ng donation sa kanya, yung tao, si Lubiano, hindi naman doon yung kumpanya ni Lubiano. Darling, hindi nga kumpanya ni Lubiano, siya naman ang presidente, siya rin naman ang kumita doon sa kanya kumpanya. May pananagutan siya. Akala nito talaga na. Akala nito. Bago ba tayo? Parang wala tayong logic. Oo, No? parang walang logic. Siyempre, natural person ang gumagalaw at nakikontrata. Paano makikontrata yung Center Waste? Hindi naman tao yun. Papel lang yun. Parang, diba? Huwag nyo kami paikutin. parang panunukli lang po yan ng kung ang pera mo 100 pesos, kahit magkano man yan, kaya natin sukulian. Binubobo nyo kami. Ito naman, yung pala, itong si Senator Villanueva, ay tumanggap din pala sa isang contractor. Kaya Kusar, yes. ng 20 million donation campaign donor siya ni Joel Villanueva, si Mr. Acuzar. May construction firm, itong mga Victoria and everything. Gusto naman knows to di ba? Alam mo yun, yung ganon. Diba? So, nakalimutan din niya, okay, wala nga sa top 15 si Acuzar. Wala rin sa top 15 yung mga construction companies na sinasabi na pag-aari naman ng pamilya ni Bongo. Diba? Sila tumatanggap ng mga contracts mula pa ng panahon ni Duterte, mga government contracts, mga construction company ng kapatid ni Bongo, tatay ni Bongo. Diba kasi sila lang nagbibid doon sa Mindanao, sa Davao. Kaya hindi ka pwede sabihin na walang nalilink na mga contractors dito sa mga senador. Pahiya ka tuloy, Boy Dila. Kaya itong para sa'yo, buting Boy Dila. Girl Dila. Ako naman it's a twist of faith. Akala nila buong taon ng kanilang pagiging senador walang kukwestiyon, palagi nilang magagawa at matatago nila yung mga bagay na biglang nagtago. At eto na, we are excited kung ano man. Pero kay Senator Joel Villanueva, alam ko naman yung core na meron ka po. Alam ko yung pagpapalaki sa'yo na ni Eddie Villanueva ay kakaiba dahil nga lumaki tayo sa simbahan. Iba yung mga taong laki sa simbahan. Maaaring nakakalimot lang po kayo. Baka i-check nyo lang din po yung mga core na meron kayo noong mga panahong nag-uumpisa pa lang tayo. Yes. Ang gawin mo, look at the mirror. Ask yourself, am I doing right? Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng Diyos. Pagod ng Diyos sa mga tulad natin mga sinungaling. Pagod na. Okay? Narinig mo ba yan? Boy Dila. Narinig mo ba? Diba? Gamit na gamit. Kayo, uti dyan, naniniwala pa ba tayo sa kanyang kabanalan? O huwad lang pala kung ano ang pinapakita niya sa atin mula nung umpisa? Nasa inyo na yun. Nasa atin na yun. May kanya-kanya naman tayo opinion. You can go do your comment and write anything now ngayong oras na ito and we will be reading those. Siyempre, pumunta na tayo sa ating next segment, ang Latest Biz Showbiz. Uy, nabago.
Diba? May nabasa ako, may napanood ako para sa isang mainstream show na si Heart Evangelista na raw ang bagong mukha ng McDonald's. Pinalitan daw di umano si Vice Ganda after what happened with Oda Brua after the concert. Oo. At naalis na sa McDonald's si Vice Ganda at si Heart Evangelista na Yun ang ang model. chismis. Yan. Yun ang chismis. Pero totoo daw na si Heart talaga ay kinuha ng endorser ng McDonald's. Yes. Noong August Kagawin lang isang 15 bagong yata. mukha or karagdagang mukha Yes, ng pwede. McDonald's. O kasi yung kwento, yung issue kasi ay pinapafloat kasi ng mga anti-vice, no? Na tinanggal siya. Kumbaga, tinarin natin ito mga kaibigan, no? Yung sasabing tinanggal siya because ayaw pumasok ng McDonald's sa isang makontroversial kontrata. Kumbaga, hindi natin alam. Papalagay natin that si Vice is no longer with. Ito ha, dalawang For the pag-usap sake natin. of argument. For the sake of argument. Si Vice Almao is really out na of McDonald's at si Heart ang ay pinalit, no? Maaring, probably nga, because makatapos ang kontrata niya. That's why kumuha sila ng bagong mukha. Bago. Kasi nga, di ba? Kasi nga, tapos ang kontrata ni Vice at hindi na ni-renew. Pwedeng gano'n. Talaga nagkataon after what happened with Yes. the concert, no? Or pwedeng hindi siya tinanggal. Wala lang official statement pa tayo nakukuha. Wala pang sinasabi si Vice. We should ask Vice or we should ask McDonald's kung tuloy pa ba si Vice sa kanila, sa kwadra nila. Na hanggang ngayon ay tatahimik ang McDonald's. Pero halimbawa, ako sa McDonald's, mukhang hindi ko siya iaalis. Kasi malaki siyang tulong kahit may mga anti-Vice Ganda, meron pa rin mga pro-Vice Ganda. Oo, yun ang sa akala natin. Normally ganon. Pero kasi pag sa commercial kasi Yung sa, gusto nila, yung moral upright. corporate. Yung corporate kasi they're very strict with that. Yes. May mga clauses silang ganyan na hindi ka pwedeng Maging sa kontrobersya, ganyan. Yung mga masama that could maka-affect sa clientele, of course, no? Pero hindi pa natin alam kasi wala pang pronouncements ang McDonald's at saka si Vice Ganda wala pang admission kung siya may tinanggal o hindi. Tahimik pa kasi sila. So as of the moment, ang pwede natin usapan is that si Heart ang bagong mukha, bagong endorser. Or hindi natin usapan bagong endorser kasi wala pang Wala pa, yes. Pwedeng additional siya. Additional siyang mukha. Karagdagan. Karagdagan. Yun ha. May controversial din na post itong si Miss Vivian Velez. Oo nga, si Miss Body Beautiful. Ano sabi niya? Yung tungkol sa mag-Jollibee na tayo ngayon. Oo, dahil sa parang kabayong clown, something. Kumbaga something like that, na insulto, para papasarin niyo kay Vice Ganda. Alam naman natin that si Miss Vivian Velez ay very pro-Duterte yan. Kumbaga, you cannot hit the Dutertes because it will hurt and offend Miss Vivian Velez. Loyal yan ever since. Alam naman natin yan. It is expected of her. Yeah, and she has the personality to say that. You're right, Vivian Velez. Hindi man siya kasi nakipangalan Vice Ganda, but she has made a name for herself. Kumbaga, she has been a movie producer, a brilliant actress, and very popular figure during her time. Pero ngayon, yung sinabi nga niya yan, really caught the attention of many. At naintindihan ko, kasi galit siya talaga sa mga galit kay Duterte. Opinion niya yun. Sarili niya yung wall yun. Sige lang. Pero sabi ko nga, Nay, at the end, parang kapag ganun ka at hindi ka na nag-iisip, at dahil lang sa kung anong kulay na meron ka, minsan hindi ako naniniwala or hindi ako maapektuhan. Pero paging McDonald's, can you please bigay kayo ng statement kung kayo ba ay si Vice ba ay sa inyo pa rin o tinanggal nyo na or tuloy pa rin siya sa kanya pag-endorse? Saka kung pwede kayo magpadala dito ng McBurger. Big Mac. Big Big Mac. Mac ako nag-request ko sa'yo, Big Mac at saka fries. Saka fries, ano favorite natin sa kanila, no? Kaya, itong lahat ng ito na kay Vice Ganda after the concert, it may be a successful concert. I do not know how he is doing handling it, no? Yung kung paano ba niya ngayon yakapin yung ang lahat ng ito, na kahit minsan parang sikat ka, pero masaya ka ba? Parang gano'n, no? Yun ang problema. Are you truly happy? Are you truly Sana ay masaya siya. No, sana he can handle this right kasi sa dami ng mga kontrobersyang pinagdaanan ng buhay niya, nakuha pa rin niyang tumayo ulit. Sana, pero kung sa katulad niya, dapat I should refrain from, lambasting other people, making fun of these people. Ang daming situational comedies na pwede mong gamitin. At matutunan niya yung sangkaranasan na nangyari noon ng ilang taon with Jessica Soho. Na ngayon na naman, eto na naman, na parang, kaya mo pa bang tumayo? O pakikinggan mo pa ba? Hihintayin mo pa bang
mawala ka na lang. At yung mga taong nasaktan mo pag nalugmok ka, they will just, they will just celebrate. Oh, yung pagkalugbok mo. Oo, sayang. Huwag mo sayang pagkakataon, Vice. Kumbaga, hindi lahat ng tao binibigyan ng ganitong blessings and opportunities para gumanda ang buhay, madagdagan pa ang kita mo, makatulong, kasi in that way, makakatulong ka pa sa mga taong malapit sa puso mo. Diba? Ito yung panahon na sa estado niya ngayon, no? Ang panahon na kung saan ay magbigay at ibalik na lang yung lahat ng mga biyayang nakukuha niya. At konting ingat sa pananalita. Kasi pag may nasasaktan, may umiiyak, dumulugo ang puso, may balik yan eh. Kaya wag na. Oo, you don't need that. And you don't deserve this. I mean, nakikita ko yung mga comment ng mga OOT dun, so hati din sila. Hati rin talaga sila. Kasi may mga pro-Vice, mga pro-Duterte, mga... Basta wag na pro-anti. Kumbaga, sana lahat ay masakop natin. Sana maging magkaibigan. Let's spread love. Let's spread love. Speaking of spreading love, yung susunod natin pag-uusapan, Nay, naku, naalala mo ba yung Aldab Nation? Ay, nako. Diyos ko, yan ang grupong yan. Muntik na ko patalsikan sa December before. Alam, before that, na din lustre. Years before that, tong Aldab Nation, gusto akong patanggal sa ABS. Kasi? Kapag pinupuna ko sila, kasi may mga members kasi, mga officers ng Aldab Nation kasi, na ginagamit nila yung partnership para gawin pagkitaan. Oh. Alam mo yan, kapag napapatawag sila ng kanilang mga meeting, grupo nila, iba dyan nagbibenta ng ballpen, na may pangalan ng Aldab, may picture nila, may kumikita sila sa mga, mga items. Mga items, mga merchandise. Oo, na hindi alam, sure ng Aldab, doon ni Alden at saka ni Yaya Dab, doon si Maine Mendoza. Pero recent yun si Maine Mendoza ay parang meron kasing podcast or parang ano tawag? Itbulaga. Na Itbulaga. Na inamin ni Maine Mendoza na tunay na in love siya kay Alden Richards. Mo kasi ni Alden. Na nung mga panahon na yun na siyempre baguhan siyang artista, hindi siya sanay sa pagiging love team. Ako, ito yung understanding ko bakit siya na in love, no? Na makita mo na napakabait, na gwapo at yung ka-love team mo, talagang mabait sa'yo. Mag-iisipin mo parang aasa ka na parang may babalik ito. Alam mo, ito yung love team na nagbunga sa isang aksidente. No? Aksidente. It's a phenomenal. Gumanyan lang. Tapos gumanyan. Sumikat, nag-iconic yung... At nakalaban talaga ng sobrang na-pressure ang taga-ABS-CBN, ang showtime ng mga panahon phenomenal talaga na yun. sila. My God. Nilampaso talaga sila ng panahon na yun ng Aldab na ito. Diba, sobra. Diyos ko, sila nakapuno na ilang beses ng Philippine Arena, remember? Na wala nakakapuno niya before. Alam mo na, pero may insider lang na nagkwento sa akin noon. Na talagang na-in love at na-broken heart si Maine. Ba't siya na-broken heart? Kasi hindi binalik o na-reciprocate Ni Alden yung pagmamahal na na-develop na ni Maine along the way. Lumasa siya. Hindi mo masisisi na Kasi araw-araw kayong magkasama, ang kasama mo napaka-gentleman, kumbaga ideal for her. At saka siguro di ba? Ang pagmamahal naman, correct me if I'm wrong, mga OOT dyan, nag-uumpisa muna sa hypothalamus Sasabihin mo na ng utak mo, pwede ko ako ma-inlove dyan. Tapos nag-iisip ka na ng mga future, nag-illusion ka na ng mga future, ganyan, hanggang sa mapunta na sa puso. Pat napunta na sa puso, wala ka na. Sabi nga ni Donald Cruz, ano yan, Nay? Kapag tumibok ang puso. Wala ka nang magagawa. Pero, I'm sure that time, nung nangyari yun na in love siya, I'm sure nararamdaman naman niya kung itong, kung nag-reciprocate yung partner niya, kasi love team na sila that time, I'm sure hindi naman niya sinabi, pinaramdam talaga kay Alden na type kita. Kasi siya, babae siya, di ba? Hindi na, Alden said, na wala talaga. Wala talaga. So, naramdaman ni Alden. Nakarating kay Alden siguro na tsaka ang mga nilalapitan nun ni May, yung pamilya niya, they were crying with Maine. Kasi even the family also expected. Pero you can't also blame Alden kasi hindi nga niya type. Alam mo kasi siyempre, si Maine kasi, ako naman, si Maine may tsura naman. Asawa siya ngayon ng ating congressman. May tsura naman yon, pero hindi siya taga-artistahin. Bumanda lang talaga yung batang yan nung sumikat. Nakita yung mga good features yung nung sumikat good siya. Impressions bigla at nakikita na lang yung ganda. Pero si Alden, even before he became popular, gwapo talaga siya. Kaya lang, siyempre, hindi mo naman masisi si Alden, hindi naman niya pwede ipilit ang sarili niya sa isang tao na hindi naman taga-tingin. Doon ko naman in-admire si Alden of, not
giving Hindi false hope. nagpaasa. False hope sa isang tao alam niyang na-in love sa kanya, na nakatulong sa kanilang sa pareho sa career nila. At ang nag-ano talaga nito na si Alden Richards ang doon sa love team nila. Alam ko talagang baby Alden ko, no? Marami talaga na-in love, no? Oo, may Mendoza, may Catherine Mendoza. Diyos ko, lahat talaga in-snub niya. Baga sa isip niya, ganyan lang Kasi siya. na sinasabi naman ni Alden na focus lang siya sa kung anong goal at priorities na hindi ang love life. Hindi pa napapanahon siguro para siya mag-focus sa love life. Hindi pa siya handa sa mga bagay na yan. Kay Miss May Mendoza, alam mo, sa mga ganyang kagaya mo na babae, yung pag-amin sa kung anong naramdaman mo dati, na, time is the ultimate healer. No? Kaya lang, Heal na. Ako naman kay Maine, since you're married now, alam mo, bigay kayo ng oras ni Arjo para magka-baby. Pwede. Kasi syempre kasal naman kayo. Sana hindi na lang muna kayo nagpakasal kung hindi naman pala kaya handa Sandali na lang. mga magulang. Ba't nagagalit Hindi ka? kasi ako gusto ko lang makikita ng apo. Akala ko nagagalit ka. Diba? Hindi, busy pa si Congressman. Magpa-family planning ka kung ikaw ay walang pera, salat. tulad natin, tapos wala pa nga kayong anak, kung busa mo, 8 ng anak mo, kailangan pa magpa-family planning kung 8 na. Kumbaga, family planning kayo, di isang anak, wala pang gawa mo na kayo ng anak para masaya naman si Papa Art at si Sylvia. Okay lang, walang problem. Hindi nga nila ako inimbita nung kasal. Di ba nagtampo kaya tayo? Oo. Diba? Kahit pabalat bunga lang, hindi ako inimbita ng Pero gumawa na naman paraan yung tatay ni ano para ma-appease ka, di ba? Ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang yan. Diba? Kasi siyempre, malapit ako sa pamilya. Naman? O baka na ako lang nag-assume na malapit ako sa kanila. Pero Tanong ko kay Ma'am Sylvia. Sylvia, Ibiang, Papa Art, tanong lang. Ako lang ba nag-assume na close ako sa inyo? Kasi nung kasal pala ni Arjo at saka ni May, hindi niyo lang ako inimbita. Hindi mo ako pupunta eh. Wala eh, Baguio eh. Mahirapan din naman ako. Pero hindi ako inimbita. Baka sinyobis lang ako. Feeling ko lang. totoo ba? Parang Maaari. sana hindi. Sana hindi. Sige. Etong susunod na Bahala na. Itong susunod pag-uusapan natin, ayoko na lang idiretso na ma-OT dyan sa... idiretso na natin sa susunod na item natin. Inaay bilang Tourism Secretary si Ms. Charo Santos. Yes, nabalitaan ko. They're tapping Ms. Charo Santos to be the Tourism Secretary. Secretary of Tourism. Ako set aside ko yung tampo ko. Yes, of course. Ms. Charo. Set aside ko. Kasi iba yun eh. Personal yun eh. Pero ako, I believe that she is the perfect candidate for being Secretary of Tourism. One of the perfect candidates. Wala akong maisip pa as of now na iba. Si Leanne. Si Leanne pwede. Secretary of... Undersecretary. Of the tourism business. Alright. Hindi na tourism industry. Tourism industry natin. She's perfect for me. She has that empowered image. Charo Santos, hindi si Leanne. Hindi si Leanne. Sorry po. Kay Charo Santos na mag-focus. Si Miss Charo, ay alam mo, she has hindi lang basta capacity, she has the minds, she has the influence. She has the charisma. She has the charisma, and she's so empowered. Kumbaga, iba si Miss Charo. Ako, nakita ko siya how she performed. Imagine mo, ABS-CBN, no? Ang competition ng TV industry Was high. it was very high. When Miss Charo Santos became president of, or CEO yan ng ABS-CBN, naku, my gosh, naipasok niya lahat ng commercials, nakapasok siya lahat ng pera yata sa commercials ay napasok sa ABS at napalaki niya ang istasyon ng ABS. No? In fairness to her. It's not just because of her show, maalala mo kaya, but because of her leadership. The kind of leadership na hindi lahat ng babaeng kagaya niya ay meron. Alam mo, akala ng mga tao, lalamya lang yung personality niya. No. You should watch her speak. Alam mo, napapansin ko sa kanya, pag nag-speech siya, nagsasalta siya sa amin, sa ABS-CBN, mararamdaman mo yung ngipin, isang nanay na pag nagalit, yuyukok ka at magsusorry ka. At lahat makikinig. Makikinig. Tatahimik, makikinig. Magandang utak kasi matalino talaga. Ay, kung di pa naman talaga, nawala na siya pa sa pagiging presidente ng ABS-CBN. Tapos naging artista naman siya sa Batang Quiapo. Yes, At nagkakaroon pa siya ng movie with Ding Dong Dantes, with DJ. She's very much hindi siya nawawala. She's very classic. She's classic, she's intelligent. At regal. She remained to be regal. And she knows what she's doing. Doon ako bilib sa kanya.
At kung Doon siya talaga ako. magiging tourism officer, secretary natin, mukhang exciting, no? Maganda pag siya ang naging Secretary of Tourism because she will invite, she will attract more tourists to come to the Yes. Philippines. Her concepts, lahat ng proyekto niya will be in line, no? At hindi corrupt. Alam mo yun, wala Sa lahat ng mga tourism of secretary na nakilala ko na yun, na kinabiliban ko so far, si dating senador na Olongapo, si Dick Gordon. Dick Gordon. Nag-ano to, Si tourism Wow siya. Philippines. Wow Philippines. Sa kanya lang talaga ako, parang nakaramdam ako, parang na-excite ako, maraming mga foreigner na darating. And it happened. At nung napalitan na siya, wala na. Oo nga. Lumamya na ang tourism industry ng Philippines. Meron kami dati nung panahon namin, earlier years namin, nung panahon ng mga Marcoses, si Tourism Secretary Jose Aspiras. Yung sila napatayo ng mga Focus Theater. Oh, yan. He's so good. Tapos ito nga isasabi si Dick Gordon. Pag si Miss Sharon na, alam mo, this will re-entice so many tourists. Totoo. Totoo. Maganda siya mag-promote. Sana po, Maganda yung material sa siya mga mag-promote. sa mga kung sino na magdi-decision kung sino, i-consider naman Si natin. Miss Sharon na. Si Miss Sharon na. I-bifad approve na natin. Bifad approve. Ito na, approve. Charo Santos, Tourism Secretary. Ikaw, Dizan. Naku, gusto mo ba si Miss Charo Santos to be the tourism secretary? Kanya-kanya naman tayong iniisip kung sino ang deserving. Pero for us, Miss Charo Santos, as one of the people na kanilang pinagpipilian, number 1 na natin at siya na makuha. At sana siya tagay-consider. Sayang eh. Sayang ang bansa ito kung di makakuha ng mga matitinong mga officers tulad ni Ms. Charo Santos. Exciting. Kahit magtampo ako sa kanya, may sarili akong tampo, hayaan mo na yun. Alam mo na kung Hindi mo naman maalis yung merit. At saka ganun ka. Yung objectivize ko Yung lang. merit niya bilang tao. Bilang leader, bilang tama, perfect sa kanya kasi it comes with grace, with charm. Oo, yung Di ba, charming na office yung, na yan? yung charisma niya na iba. Iba-iba. Tsaka syempre, pag si Miss Sharon na pupunta doon sa mga Siargao, siya na pumunta rito sa Palawan. Diyos ko, baka lahat na tao sumama sa kanya. Yes. Alam mo ganon? Oo, iba. I hope Naka-excite. Miss Charo accepts this. Siyempre, kasi she's not but- young anymore. Baka pagod na rin siya. Pero baka sana Sana siya, pagbigyan pagbigyan kahit isang taon para ipakita niya at magpakita gila siya at maging modelo siya sa kung sino man dapat sa mga susunod ng mga tourism secretaries At natin. mahiya sila sa kanya. Yes. Kasi magaling sa yan. edad niya, For sure. babae siya, pero ang galing-galing naman. Kung magagawa niya talagang mapapunta at maintay sa ibang tao pumunta rito. She has the power to change everything. Yon, at gusto ba na magka-power? Naku, kung napapagod ka na, OT dyan, ganito ang gawin natin. Punta tayo sa Deluxe Spa. Malapit yan sa Chili's. Sa gilid lang po yan na South Fernando. Maganda yung lugar, malamig, mura, at saka Hotel malinis. experience. Naku. Hanapin nyo si Vince Miraflores. Machikero yun. Magaling yun. Ano na? At sa mga gusto mo mag-relax naman at makaramdam ng lamig, na tunay na lamig at hindi lang sa aircon ng lamig, pasal tayo sa Tagaytay dahil meron tayong Kisha's Staycation. Oo. Pwede na kayo mag-comment or mag-message sa Kisha's Staycation or sa OOTD page para mag-preserve. Ang dami na pa nagpa-preserve sa inyo at maraming salamat. Ayun na. Nako, dahil dyan, ano bang inihintay natin? Tara na sa Hula! Dirain na yan! Yan! Hulaan lang. Iba pa naman klase ang ating blind item ngayon. Oh, sorry. This is very, very new. In the middle of the night. Charot. Oh. Eto na ngayon. Hindi ito showbiz. Okay. Pero malaking Okay. personality ang involved. Ganito yan. Sundan nyo lang yung kinukwento ko ha. Kasi one day sasabog daw ito. Kaya sana na kumauna na kayo. Una, Totoo ba? grabe, Grabe na yun. yung asawa ng malaking politiko. Okay. Doon na muna ha. Yung asawa ay kaaway yung sister ni politiko. Okay. Para klaro agad diba? Sobrang galit nila sa isa't isa ng babaeng, siyempre sister, Yes, babae, na politiko. At saka yung sister na yon ng politikong yon, galit na galit sa pinsan nila na politiko din. Oh. Diba? Si. Yung babaeng una natin pinag-usapan ay galit dito Blip mo yun, Raymar, galit dito kay sister ng kanyang asawa. Si sister man galit sa pinsan nila. Oh. Oo. Ang balita ngayon, Oh. ang sobrang magkagalit Oh. ay ang asawa
Yung unang asawa. Yung kauna-unang asawa. Siya lang naman ang nag-iisang asawa. Unang asawa. Okay. Siya lang naman, wala pangalawang okay. asawa. Okay. Kasi pangalawang asawa na sa Kuwait. Unang babae? Ay, unang babae. Siya ang una. Oo. Siya lang talaga. Ay, ang kaaway doon itong mortal ngayon ay ang pinsan. Akala ko hindi yung asawa, yung pinsan. Yung pinsan ngayon, nakaaway din ng kapatid. Naguguluhan ka ba o utitan sa dali lang, ha? Huwag kasi kayo magulo, makinig ka kayo sa May dalawang mag-asawa. asawa. Si politiko, yung lalaki. Si babae. Galit sa kapatid ni politiko. Eto. Eto na. Yung babae yon, no, yung kapatid niyang yon, ay kaaway naman ng pinsan nila. Eto. Okay. Magkaaway, ito. Pero dati magkaibigan ito si asawa. Yung unang asawa. Siya lang naman ang asawa ng iba. Sorry. Magkaibigan dati yan si asawa at saka yung pinsan na lalaki. Totoo ba? Ngayon sila ang mortal na magkaaway at mukhang may sasabog na mga issues at controversies in the next days. Totoo ba? Kapag nangyari yon, malaking gulo na naman to. Isa na naman political arena. Ito na naman teleseryeng aabangan natin. Oo. At mukhang, magbabatuan ito ng mga dirty linens. Oh my gosh. Sana hindi matuloy. Kasi pag natuloy ito, tayo na naman ang kawawa. Hindi, pero pag natuloy yan, ay maglalabasan ng katotohanan. Ay, oo. At yung kalaban ng mananalo, alam mo na, daming clues ha. Ang gulo-gulo nyo. Ang gulo mo na eh. Magulo nga ako, mas magulo naman kayo. Kasi ayaw ko paniwala. Maniwala naman kayo. So, may hula na ba kayo kung sino pinag-usapan natin? Pero patuloy natin pagdadasal na sana kung ano man ang mangyayari at kalalabasan at ang ending ng storyang ito ay para sa atin. And, Tayo makinabang. Tayo makinabang. No? Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng ating mga... Wala na tayong clue, no? Kasi alam na natin, no? Gusto kulang na nga na, pinawala na natin. Sa patuloy na nanonood ng mga live viewers, maraming salamat sa pagmamahal niyo. Ikaw na nanonood. Dahil sa'yo, lumalakas kami at palagi kami excited to do different episodes every other day. Nakalimutan ko sila, Carlo at Nanat Nazareno. Namimiss ko na kayo ng Chino Hills, California. Nakapag-subscribe na ba kayo? Subscribe na, nako. Dahil kapag hindi ka nakasubscribe, eto lang ang bukod tangi na may politika at showbiz. At opinyonan lang naman siya, hindi kailangan ng dahil wala naman, di ba maling opinyon. At masasabi pa natin yung mga bagay na gusto nating sabihin at babasahin natin yan. Binabasa natin yan. Sa lahat ng mga team abroad, team OFW, maraming salamat dahil sinasabi nyo, nagme-message sila sa atin sa ating page. Sinasabi nila at nagko-comment din na parang tayo ang kanilang pahinga. At kapag namimiss nila ang Pilipinas, tayo. At kapag hindi nila naiintindihan yung mga certain topics, issues, lalo sa politics, pinapadali mo para maintindihan nila. Thank you. Mga politics ng dulo. Madali na, di ba? Sa karangay-ganagan ng Kapampangan na patuloy, Amanalbe at lulugod ka kami, karang pinsan ko, karang kamag-anak ko, lalo na kay Minalim Pampanga, kang Ate Jen Canlas na asawa ng Kuya Patrick Canlas at sa mga OJL, sa kanyang mga kaibigan, marakala, salamat. Si mga Lindan, si Rosot mga Lindan, is also Kapampangan. Kaya, naku, kaluguran da kayo. Kaluguran na ka. Okay, love you guys. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay, na yung kanyang hulabira, kakaiba. Alam ko, may pinanggalingan yun, Nay, at alam ko, tayo lang meron noon. Tayo lang. Lahatin mo na lahat ng vloggers sa buong Pilipinas, tayo lang kami ganun. Totoo daw yun. Kaya nako, palagi natin siya abangan. Kaya kayong mga hindi pa nagsasubscribe pero nanonood pa lang, subscribe na kayo dahil kasama natin ang ating minamahal na si Nanay Jobert sa Caldito. Maraming salamat mga po anak. Direct Chaps Manansala. Ay, Diyos ko, I love you so much. I can't thank you enough. No? On behalf of course, Michael Pangkoy, Leanne Manansala Miklat, si Raymar Buado. Of course, maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa ating very, very humble show, ang OOTD. Sabi nga nila, Nay, walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Maraming pong salamat. And to God be the glory. Bye-bye! We love you! Mwah!